Sa ibang balita, na-inquest na ang siyam sa 11 Chinong mangingisda na inaresto sa Hasa-Hasa Shoal dahil sa illegal na paghuli ng mga pawikan. Naharap sila sa mga reklamong paglabag sa Fisheries Code of the Philippines, poaching at illegal entry. Hindi pinadalhan ng China ng abogado mga mangingisda. Git kasi nila nasa Chinese territory raw ang mga ito. May report si Chino Gaston. Dahil sa paghuli at pagkatay ng mga pawikan na ito na illegal na hinuli sa Hasa-Hasa Shoal, dinakip ng PNP Maritime Police ang 11 Chinese fisherman na ito kasamang 5 Pilipino na kasabwat umano nila. Kanina, isinailalim na sa inquest para sa iba pang sala ang siyam na mga Chino. Ang dalawa daw kasi nilang mga kasamahan ay mga menor de edad kaya ito turn over sa Provincial Social Welfare and Development Office at DFA. Naharap sila sa patong-patong na reklamo kabilang ang paglabag sa Fisheries Code, poaching at illegal entry. Dumating doon ang 2 opisyal mula sa Chinese Embassy pero wala silang ipinadalang abogado para sa mga mangingisda. Gate kasi nila, dapat pakawalan ng mga Chinese fishermen dahil dinakip sila sa loob ng teritoryo raw ng China. Sa loob ng barko, nakuwang halos 100 nabubulok na labi ng pawikan, higit 200 stuffed na pawikan at 76 na bao o shell ng pawikan. Punong-puno rin ang karne ng pawikan ng barko na nakalagay sa loob ng mga freezer. Swerte naman ang may 177 na buhay na pawikang ito na nakuha sa mga holding tanks. Isa-isa sila pinakawala ng mga tauhan ng PNP Maritime Group. Ang nakakalungkot, ayon sa Malacanang, madalas na raw ang ganitong illegal na pangingisda sa ating mga karagatan. Pangkaraniwang magkaroon ng ganyang mga insidente dahil na rin sa lawak ng karagatan na pinapatrolya ng ating mga law enforcement authorities. Umasa ang gobyerno na ang pagsasanay sa pagitan ng mga Pilipino at Amerikanong sundalo ay patitibayin ang kakayahan ng Pilipinas na bantayan ang karagatan. Bukod sa pagbabantay sa sariling teritoryo, mapipigilan din ang mga iligal na pagguha ng endangered species gaya ng higit 500 pawikan na nahuli sa kamay ng Chinese poachers nitong nakaraang linggo. Chino Gaston, GMA News.